Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum, Reading and Literacy, Grade 1, Quarter 3, Week 1. And our topic is about comprehending and analyzing text. Let's start! Day 1. Ating tatalakayin ang mga recall the responses in language class about respectful interaction with neighbors. Then define respect based on guide questions. Illustrate situation in which respectful or disrespectful situations are demonstrated. And distinguish between actions that show respect or not. Mga bata, alalahanin ang inyong mga dialogo na ibinigay sa klase ng language tungkol sa magalang na pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay. Isusulat ko sa speech bubble at pipiliin ang ilan sa mga best example na inyong ibabahagi. Mahusay! Ngayon, naranasan na ba ninyong mapunta sa isang sitwasyon kung saan nakaranas kayo ng kawalan ng paggalang tulad ng kapag ang ating mga salita o kilos ay nakakasakit ng ibang tao? Ano ang naramdaman ninyo o ang naramdaman ng iba tungkol dito? Paano ninyo ito hinarap? Mahusay! Ngayon ay maglaro tayo. Narito ang mga panuto. Magpapakita ko sa inyo ng iba pang uri ng mga sitwasyon. Tukuyin kung ano ang mararamdaman ninyo sa bawat pagkakataon. Kung nararamdaman nila na iginagalang sila, masaya. O hindi iginagalang, malungkot o galit. Kung ang naramdaman ninyo ay masaya, maaari ninyong itupi ang papel at ilagay ito sa masayang basket. Kung ang naramdaman ninyo ay galit o malungkot, maaari nilang lamusukin ang papel at ilagay ito sa malungkot at galit na basket. Una, pakikinig sa nagsasalita. Pangalawa, pagkikipag-usap ng pasigaw o ng may malakas na boses. Pangatlo, paghingi ng paalam. Pang-apat, pagsingit sa pila. At pang-lima, hindi pag-ingat sa hiniram na gamit. Mahusay mga bata! Narito naman ang ilang mga salita na ating matatalakay sa ating pag-aaral. Opo, magandang umaga, makikiraan po, paumanhin po, hindi ko po maintindihan. Pwede o maaari po bang humingi ng tulong? Hindi po, salamat. Ating talakayin ang pakikipag-usap ng may paggalang. Panuto, pagmasdan ang concept map sa ibaba at sagutin ang mga katanungan. Ano ang respeto o paggalang? Sino ang binibigyan natin ng respeto? Saan tayo nagpapakita ng paggalang? Kailan tayo nagpapakita ng paggalang? Bakit tayo nagpapakita ng paggalang? Paano tayo nagpapakita ng paggalang? Mahusay!
Tandaan mga bata na maipapakita natin ang paggalang sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pagtrato ng mabuti sa kapwa. Tulad na lamang ng pakikipag-usap at pakikitungo na may paggalang. Pangalawa, pagbibigay ng pang-unawa. Ito ay ang pagpapakita ng pag-intindi ng kalagayan sa kapwa. Pangatlo, pagpapasensya. Ito naman ay ang paghihintay at pag-intindi ng hindi nakakaramdam ng inis. Narito naman ang ilang paraan kung paano mo maipapakita ang paggalang sa iba. Una, pagiging magalang sa salita at kilos. Pangalawa, pag-iingat sa gamit ng ibang tao. Pangatlo, pagdating sa tamang oras. Pang-apat, pagsunod sa mga tuntunin. At panglima, pag-intindi sa mga tao na iba sa akin. Narito naman ang ilang sitwasyon na nagpapakita ng hindi paggalang sa iba, tulad na lamang ng paggamit ng malakas na boses na nakakadistorbo, mabilis na pagkainis, pakikipag-away dahil magkaiba ang gusto o pinaniniwalaan, pang-aasar sa mga tao na hindi kaparehas, kumukuha ng higit sa kailangan. Panuto, basahin muli ang mga sitwasyon at tukuyin kung saan na ipapakita ang mga sumusunod. Pagtrato ng mabuti sa kapwa, pagbibigay ng pag-unawa, pagpapasensya, pagiging magalang sa salita at kilos, pag-iingat sa gamit ng ibang tao, pagdating sa tamang oras, pagsunod sa mga tuntunin, pag-intindi sa mga tao na iba sa akin, paggamit ng malakas na boses na nakakadistorbo, mabilis na pagkainis, pakikipag-away dahil magkaiba ang gusto o pinaniniwalaan, pang-aasar sa mga tao na hindi kaparehas, at kumukuha ng higit sa kailangan. Mahusay mga bata! Tayo naman ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Hatiin ang klase sa maliliit na grupo at italaga ang isa sa mga sitwasyon sa itaas na nagpapakita ng paggalang sa lahat ng grupo. Ipagawa sa bawat grupo ang isang ilustrasyon upang ipakita kung ano ang sitwasyong itinalaga sa kanila. At hikayatin silang magsulat ng mga dialogo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na kopyahin ang gusto nilang sabihin ng mga tauhan. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay kumpletuhin ang pangungusap. Karagdagang gawain. Basahin ang bawat grupo ng mga salita. Bilugan ang larawan na nagpapakita ng kahulugan nito. Day 2. Ating talakayin naman ang mga classify naming words into common and proper. Read high-frequency words accurately for meaning. Read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. And identify the naming words in a sentence. Sagutin ang mga sumusunod. Gamit ang word web kahapon, paano kayo nagpapakita ng paggalang sa ibang tao? Ano-anong mga lugar nga muli ang ating pinag-aralan sa klase natin sa language? Mahusay! Ngayong araw ay magbabasa tayo ng iba't ibang pangalan tulad ng mga lugar na binanggit ninyo kanina
at magsasanay tayo sa pagbabasa nito. Matutuklasan din natin ngayon kung paano ang mga pangalan ay maaaring tumukoy sa mga karaniwang salita o kung hindi man. Gawaing pag-unawa sa mga susing salita o parirala. Gumawa ng poster sa mga tuntunin na nagpapakita ng paggalang sa isa't isa sa iba't ibang mga lugar, tulad ng tahanan, silid-aralan o paaralan, at palaruan. Ating talakayin ang pangalang pangtangi at pambalana. Narito ang isang gawain. Gamit ang listahan ng mga lugar sa poster, magbigay ng mga tiyak na pangalan ng mga lugar. Halimbawa, tindahan o sari-sari store. Mang Renes Sari-Sari Store. Mahusay! Tandaan mga bata na ang pangalan ay maaaring pantangi o pambalana. Ang nasa kaliwang kolum o bahagi ay halimbawa ng mga salita na pambalana at ang mga nasa kanang kolum o bahagi ay may halimbawa ng mga salitang pantangi. Ano nga ba ang pangalang pantangi? Ito ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, puok, pangyayari at iba pa. Karaniwang nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, Pilipinas, watermark. Ano naman ang pangalang pambalana? Ito naman ay tumutukoy sa pangkahalatang ngalan ng tao, puok, hayop, bagay, pangyayari at iba pa. Karaniwang nagsisimula sa maliit na titik. Halimbawa, bansa, mall. Ngayon ay maglaro tayo. Narito ang mga panuto. Bigyan ang bawat estudyante ng isang piraso ng papel na naglalaman ng halimbawa ng salitang pangalan, maaaring pantangi o pambalana. Sabihin sa mga estudyante na tahimik basahin ang kanilang nakatalagang salita. Para simulan ang aktibidad, sabihin sa mga estudyante na basahin ng malakas ang kanilang salita. Ang natitirang mga mag-aaral ay dapat makinig para sa katumbas ng kanilang sariling salita. Kapag nakapagligtas na ang lahat, hilingin sa lahat na tumayo at hanapin ang kanilang mga kapareha. Ang unang 5 pares ay nanalo sa laro. Mahusay! Ipagpapatuloy natin ang pagtukoy ng pantangi at pambalana sa pangalan, ngunit sa pagkakataong ito, hahanapin ninyo ang mga ito mula sa mga pangungusap na inyong babasahin. Handa na ba kayo? Kung ganon ay simulan na natin. Muli nating alalahanin ang mga paalala kapag nagbabasa ng pangungusap. Tingnan mabuti ang mga salita. Huwag magdagdag o magpalit ng mga salita. Basahin tulad ng kung paano ka magsalita o gusto ang mga karakter. Baguhin ang volume o tono kapag kailangan. Magbasa ng mga salita ng magkasama. Magbasa ng hindi masyadong mabilis at hindi masyadong mabagal. Baguhin ang bilis kapag kailangan. Tingnan ang punctuation marks. Para mapadali ang inyong pagbabasa, kailangan ninyong malaman ang mas maliliit na salita tulad ng sumusunod. Ako, si, at na, ang, at ako. Ngayon ay simulan na natin. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Ako si Bruno, masipag at mabait na tao. Ako si Carla, mabait at maganda ako. Ako si Lito, magandang lalaki at mahaba ang pasensya ko. Mahusay mga bata! Mula sa mga pangungusap sa itaas,
Tukuyin ang mga pangalang ginamit sa pangungusap. Pagkatapos, puriin ang bawat isa sa pangalang pantangi at pambalana. Mahusay! Ngayon ay kompletuhin ang pangungusap. Basahin ang mga pangungusap at hanapin ang mga pangalan. Bilugan ang pangalan kung ito ay karaniwan at salungguhitan kung ito ay hindi karaniwan. Day 3. Read sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. Relate story events to own experiences. Note important details in story read. Sequence and list 3 events from the story read. Make inferences about character feelings and traits. And illustrate understanding of acceptance of everyone. Mga bata, may kakilala ba kayong kapitbahay na nasa kalagayang hirap makakita, makarinig, magsalita, gumalaw ng kanilang katawan, matuto at gumawa ng iba pang mahalagang bagay? Ano ang mga kondisyon na ito at kung anong mga paghihirap ang kanilang kinakaharap sa kanilang mga kapitbahayan? Mahusay! Ngayon, babasahin natin kung sino ang mga batang ito at kung ano ang kanilang mga kondisyon. Unawain natin muna ang mga sumusunod na mga salita. Kapansanan, nakikipag-usap ako gamit ang aking kamay at pagsenyas or sign language dahil sa aking kapansanan na hindi makapagsalita. Komplikado. Nagiging komplikado lamang ang pakikipag-usap ko sa ibang tao kung hindi sila natutong makipag-usap gamit ang kanilang kamay at mga senyas. Hinaing. Hinain ko ang hindi pag-alam ng maraming tao sa sign language. Hadlang. Ngunit hindi ko ito ginagawang hadlang para masabi ko sa ibang tao ang gusto kong sabihin. Pasensya. Sana ay mahaba ang pasensya natin at hindi madaling magalit sa isa't isa. Ating talakayin ang pagbasa ng kwento ukol sa paggalang sa ibang tao. Pagmasdan ang larawan at sagutin ang tanong. Hulaan ninyo kung tungkol saan ang kwentong ating babasahin. Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng salitang pilay, positibo, bulag, maaasahan, kahinaan, bingi, hindi perpekto? Mahusay! Ating basahin ang kwento ng walang perpekto. Isinulat ni Sofia A. Baile. Iginuhit ni Zacarias I. Cortez II. Ako si Bruno, masipag at mabait na tao. Laging masaya kahit may kapansanan. Ang tingin sa buhay, laging positibo. Pilay man ako, maraming magagawa. Pagtulong sa mga taong nangangailangan, ang inuuna ko. Hindi nagiging hadlang sa akin ang kapansanan ko. Ako si Carla. Mabait at maganda ako. Sa mga sekreto, maaasahan ako. Laging handa kung kailangan mo. Bulag man ako,
Maayos ang pakiramdam at pandinig ko. Kaya ang mga hinaing mo, maririnig ko. Sa mga pangaral, maaasahan mo ako. Ako si Lito. Magandang lalaki at mahaba ang pasensya ko. Kaya ang mga kahinaan mo, natatanggap ko. Dahil marami rin akong hindi magawa. Bingi man ako, sana maintindihan mo. Ang buhay ng tao minsan komplikado, kaya kailangan ang pangunawa at pasensya mo. Kami ang mga taong hindi perpekto. Hindi namin kagustuhan maging ganito. Kailangan namin ang mabuting pagtrato at respeto. Ang kapansanan hindi masama. Hindi ito hadlang para ikaw ay umasenso. Ito ay instrumento upang kami ay maging inspirado. Respeto at tulong ang kailangan namin para kami ay magtagumpay. Inspirasyon kami sa ibang tao, kahit kami ay hindi perpekto. Kaya kaibigan ko, kakaisipin mo, ang kailangan ay matanggap mo, dahil sa buhay na ito, walang perpekto. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Sino ang unang, pangalawang, panghuling tauhan na nakilala natin sa kwento? Anong mga salitang ginamit niya upang ilarawan ang kanyang sarili? Ano ang kanyang kapansanan? Ano ang mga kaya niyang gawin? Ano kaya ang kanyang tingin o nararamdaman tungkol sa kanyang kapansanan? Magbigay ng suporta o ebidensya mula sa kwento. Ano kaya ang nararamdaman ng mga tauhan kapag sinabi nila ang mga sumusunod? Hindi ito hadlang para ikaw ay umasenso. Ito ay instrumento upang kami ay inspirado. Mahusay mga bata! Handa ka na bang gawin ang inyong silid-aralan at ang inyong komunidad sa katanggap-tanggap sa lahat? Mahusay! Tayo ay magkakaroon ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Hatiin ang klase sa 4 na grupo. Hayaang gumawa ng poster ang mga grupo upang ilarawan ang temang ang aking silid-aralan, ang aking paaralan, at ang aking kapitbahayan ay para sa lahat. Mahusay! Ngayon ay kompletuhin ang pangungusap. Day 4. Describe how their school and neighborhood accommodates people with disabilities. Identify the challenges that people with disabilities might encounter in their neighborhood. Compose a letter. And list down ways to make the school or neighborhood accessible to people with disabilities. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang tanong. Nakita na ba ninyo ang alinman sa mga ito sa anumang lugar sa inyong komunidad? Mahusay! Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano gagawing accessible sa mga taong may kapansanan ang kanilang silid-aralan, paaralan, at kapitbahayan. Ang pagsiguro na ang bawat tao ay malayang nakakakilos, nakakagalaw, at nakikipag-usap sa iba't ibang setting ay ang pagtiyak na kasama ang lahat.
Mga bata, ano sa tingin ninyo ang kahulugan ng salitang inclusion? Mahusay! Ating talakayin ang pagtanggap at paggalang sa mga taong may kapansanan. Isipin na kayo ay alinman sa mga tauhan sa kwentong ating binasa. Tulungan mo akong gawing inklusibo ang ating silid-aralan at ang ating mga lugar sa komunidad. Ano sa tingin ninyo ang mga hamon na maaari nilang makaharap sa tahanan, sa paaralan, at sa pamayanan dahil sa kanilang mga kapansanan? Bilang taong pilay, bulag, pipi, at bingi. Mahusay! Ngayon ay magkakaroon muli tayo ng isang pangkatang gawain. Narito ang mga panuto. Hatiin ang klase sa 3 grupo. Italaga ang bawat grupo bilang isa sa mga taong may kapansanan. Mag-isip ng mga paraan upang matugunan o masolusyonan ang hadlang at iguhit ang ideya sa isang Manila paper. Mahusay! Sabihin sa mga mag-aaral na para marinig ang kanilang mga mungkahi, susulat sila ng liham sa kanilang punong guro o sa kanilang barangay kapitan o mayor. Narito ang halimbawa ng liham. Ngayon ay sumulat tayo. Gumawa ng isang liham para sa kanilang napiling taong susulatan. Pagkatapos, basahin ang inyong gawa sa harap ng klase. Mahusay! Kompletuhin ang pangungusap. Day 5. Catch Up Friday. Salamat sa pakikinig. End of week 1. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!